bottom line ng pinag-uusapan namin at sinasabi natin dito, copyright. Sino may-ari ng copyright? Pinipilit nyo sa tao na sa publiko na kayo yung Eat Bulaga. Hindi naman kayo. Sino ang may-ari ng pangalang Eat Bulaga? Ito ang naging sentro ng harapan ni Tito Sotto, Joey De Leon at ang inirereklamo nilang Tape Inc. ng pamilya Halushos. Ngayong Huwebes ng umaga, naganap ang unang hearing ng Marikina City Regional Trial Court kaugnay sa kasong sinampa ni Tito Sotto, Vic Sotto at Joey De Leon pati na ang head writer na si Jenny Ferre. Ito ay ang copyright infringement and unfair competition case laban sa Tape Inc. at pati na rin sa GMA Network. Laman ng kanilang petisyon, ang hiling na maglabas ng writ of preliminary injunction laban sa Tape at GMA7. Binigyang diin ng TVJ na pag-aari nila ang copyright ng Eat Bulaga at ang mga derivative works nito gaya ng awitin, segments at audiovisual clips. Samantala, nilahad ni Joey kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga. Sinabi pa nito na pinili nilang magsampa ng kaso laban sa Tape dahil sa ginawa umano nitong misleading sa publiko tungkol sa Eat Bulaga na pinalalabas sa GMA7. Pinaniniwala umano ng Tape ang publiko na ang kanilang napapanood ay parehong Eat Bulaga na binuo ng TVJ. Ginawa umano ng Tape ang copyright infringement nang ipalabas nila ang replay ng programa sa GMA7 nang walang permiso mula sa kanila ayon pa kay Joey. Copyright infringement din umano ang ginawa ng Tape nang ipalabas nila ang noontime show na laman ang mga derivative works ng original na lumikha at pinalitan lamang ang mga host. Ano po yung kasong sinampan nyo laban sa Tape? Sa dinami-dami ng mga salita, alam mo naman yung mga legal, yung mga terms, Ang bottom line ng pinag-uusapan namin at sinasabi natin dito, copyright. Sino may-ari ng copyright? Yung gumawa. Trademark. Ang trademark, mayroon pang cancellation. Mayroon siyang tinatawag na after 10 years na mawala Diba? But then again, may mga nag-file ng trademark. That's trademark on goods. Iba yung copyright. Ang tanong dito kasi, sinasabi na namin sa Congress, sino may-ari ng pangalang Eat Bulaga? So, we're saying that they are deceiving the people but by saying na sila yung Eat Bulaga. Di ba? Ganun So, pwede naman ituloy nila yung programa nila, gusto nila, pero palitan nila yung pangalan nila. Yun ang punto namin. Hintay po yung pag-file nyo ng kaso ay mag-anniversary po. Yung dating yung show. Siyempre, alam mo naman, matagal ang preparasyon na. Kailangan din pag-aralan namin kung anong pinakamagandang kilos, di ba? Paano po kung ipapakita mga footages nyo before this show gagamitin po? Kasama po ba yun? Isa sa mga pinail namin, infringement yun. Kapag wala silang paalam sa amin. Di ba? Tutulog yung ginawa nila noong 31 hanggang June 3. Nag-replay sila ng nag-replay. At yun, isa sa mga binabaril namin dito sa kaso na to. Again, it goes back to the issue of deception. Pinipilit nyo sa tao na sa publiko na kayo yung Eat Bulaga. Hindi naman kayo. Diba? Yan ang punto namin. Talaga po ba ang nangyayari ngayon parang nagmamatigas sila? Talagang walang gusto. Siguro, katulad yan. Yun ang sinasabi ng mga abogado nila, trademark. Trademark, iba yung trademark sa copyright. Parang ka namang hindi nakakaintindi ng legalities. Ayun na. Basta kami, nagsabi lang ng totoo. Nagsabi lang kami ng totoo. Bahala kami. Matapos ang higit isang oras na hearing, nagpaunlak naman ng panayam sa Marisol Academy hosts sina Tito at Joey kung saan mas pinaliwanag pa nila ang kaso. Bukas ang Marisol Academy at Teletabloid sa GMA at Tape para sa kanilang panig. Ako si Jel Manalo para sa latest chika ng Marisol Academy.